kamay na bakal ang kanyang ipatutupad sakaling maging Pangulo siya ng Pilipinas. At kapag lumusot si Sara, baka makulong si Bongbong. Ayan at na. malamang matulad sa kanyang tatay na itapon sa paway o kaya ipatapon sa away. By and large, I don't think they have any hidden agenda. It's out of principle. Yung grupo nila, Congresswoman Laila de Lima, Shel Diokno, Akbayan, I believe it's out of principles. Yung grupo ni Kiko D, naniniwala ako, out of principle doon. Pero sa likod ng prinsipyong yon, may mga nagtatago na talagang takot na takot lang sila na maging presidente si Vice President Sara because kung ngayon hindi pa sila napapanagot, iniisip nila na pag nanalo si VP Sara, hindi na sila makaka-escape from accountability. Tama. Dapat sila, pitayin sila lahat. Diba? Nung pinindap si Tatay Digong, dinala sa dahig. Siyempre, galit kami. Tama lang yan. Duterte. Dalawang kamay na ngayon, dati isa lang, di ba? Solid, Duterte, Sara. Oh, kagawad. Ano ka? Duterte. Oh, lahat dito Duterte. Agawad yan ha. O kagawad na yan. Steve, magandang hapon. Magandang hapon, Liza at Attorney. Absuelto na sa tatlong kaso ng malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at si Salas Santos. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama at Happy Friday. It's a Friday ng hapon. Ngayon, naku po, eto na unti-unti na atang una-una si Bernardo, ginawa nilang state witness. Diba? Pangalawa, may post dito ang Maharlika News Post. Ang sabi rito, ano ang kanilang post dito? Tignan natin ha. Kayo magugulat mamamangha. Dahil Henry Alcantara at Sally Santos lusot na sa kaso at ginawa ng state witness. Ngayon, ang system nito? Parang nilaloko nyo lang ang taong bayan na sasabihin nyo sila ang mga promotor ng pagnanakaw at tinuturo ang mga congressman at ito sila ligtas. Hindi ligtas din yung amo nyo si Balulong. Ano nangyari sa Pilipinas? Diba? Hindi ito gawa-gawang kwento ha. Ang sabi rito, congrats! Opisyal nang tinanggal bilang mga respondent sina dating PPW District Henry Alcantara at Contractor Sally Santos sa mga kasong may kaugnay sa umunoy anomalya sa flood control project sa Bulacan. Ano? Noong una, si Bombusman at sino ba yung nagtatanggol dito? Ngayon wala na, ligtas na sila. Wala na mapapanagot. Isa lang kalalabasan nito. Pinagluloko nila ang taong bayan. Di ba, sino ba yung nagsoli ng pera na 100 million? Di ba si Bernardo? Tama ba si Bernardo yung nagsoli ng 100 million o 110 million? Tapos state witness. Ngayon, ito na naman. Ayon kay Polo Martinez, hindi na isinama ang dalawa sa tatlong kaso ng malversation at graft na isinampal laban sa sangkot sa proyekto ng SYMS Construction. Ito ay matapos silang tanggapin bilang state witness sa ilalim ng proteksyon ng WPP. Piniwalag ng DOH na ang pagiging state witness ay nangangahulugang maaring hindi na sila isama sa sakdal kapalit ng kanilang testimonya. Matatandaan noong Enero kabilang sina Alcantara at Santos sa mga pinangalanang state witness kasama sina dating DPWH Roberto Bernardo at dating Regional Director Gerald Opulencia. Ayon kay Frederick Bida, bahagi ng kasunduan ang pagbibigay ng proteksyon. Tapos na. Nagawa na tayo ng kwento. Di ba? Ganun lang kasimple. Paano yung mga ninakaw at napaghati-hatian? Di wala na rin. Nakwentuhan nyo na kami. Ano sa tingin nyo mga kasama? Ano sa palagay nyo? Ito ba ay kwento na lang? Gawa-gawa na lang silang istorya? Mapunta tayo. Maganda ito ha. Mula pagbati kay BP Sara
message for Eid Al-Fitr 2026. Ngayon ba yung yung Eid? So, ibig sabihin yung pagtatapos ng Ramadan, tama ba? Kung hindi ako nagkakamali. Paki-correct na lang po ako sa ating mga kababayan na ngayon ay sineselebrate ang Eid. Ito. Pasok natin yung mensahe ni Bibi Sara. Dito sila kabahana. Matulahi wa barakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. I join the entire Muslim Ummah, especially our brothers and sisters across the Philippines, and those living and working in the Middle East and all corners of the globe in Yeah. celebrating the blessed occasion of Eid al-Fitr. As you mark the end of the holy month of Ramadan, we celebrate a journey defined by prayer, sacrifice, and deep spiritual reflection. The discipline and devotion you have shown throughout your fast are testaments to the strength of your faith and your commitment to the values of compassion and charity. To my fellow Filipinos, your resilience and hard work continue to be a source of pride for our nation. May the spirit of Eid bring you comfort and remind you that your contributions to your families and our country are deeply valued. As we celebrate this time of joy and thanksgiving, we also offer a fervent prayer for peace across the world. May the lessons of Ramadan inspire us to work together toward a global community that is inclusive, safe, and anchored in the pursuit of the common good. May your homes be filled with peace, and may your hearts be filled with the light of Allah's blessings. Eid Mubarak! Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Yan, Syukran. salamat Bibi Eid Mubarak ang mensahe. At ako ho ay bumabati rin ako, nagpapasalamat din ako sa alam ko pagkakaalam natin si Tatay Digong may lahing Islam din, no? Tama ba ako? Kaya mahal na mahal yan ng mga taga Mindanao. Mahal na mahal yung pamilyang Duterte na yan. At actually hindi pinabayaan niya hanggang ngayon. Oo, lalo pang lumalakas ang suporta ng ating mga kababayang Muslim, lalo na. May nakita nga tayong post yung Vice Mayor ngayon ng Davao na Omar ba? Tama ba ako? Yung Vice Mayor ngayon, di ba si Mayor Baste. Tapos yung Duterte din yung Vice Mayor, di ba? So, bumisita siya sa mga kababayan natin dyan ng mga Muslim. So, salamat ho Hindi nyo pinapabayaan si Bibi Sara. Mabalik tayo sa usapin ng pagnanakaw o flood control. Ngayon, tatakbo sa utak nyo, ano ba ang simula? Bakit ba nagkaroon ng issue na ganyan? Ano ba yung pinagsimulan yan? Bakit ba itong mga ito ay kumanta, pero ngayon anong nangyari? Parang nababaliwala na sila na ang nagiging state witness. Anong kwentang investigasyon yan? May napakulong kayong senador pagkatapos okay na? May kinanta kayong senador tapos ngayon okay na? Sila na rin ang state witness. Sino ang hahatulan dito? 'Di ba? Si Sally, okay. Absuelto na rin. Si Alcantara, state witness na rin. Si Bernardo, ganun din state witness na rin. Sino makukulong dito? Sino? Tanong natin. Baka susunod ang makakawala na dito si Bryce. Sino pa ba? Baka nadala na ng kwento nakakapagtaka lang Baka susunod nito, yung amo nilang si Balulong, wala na rin. Baka pinagulo lang talaga nila ang kwento at sinisi sa mga Duterte. 'Di ba? Ganun na nangyayari ngayon So ngayon, tandaan nyo, yung mga nangyayari ngayon kay Bibi Sara ay isang pamumulitika. Isang matinding pamumulitika dahil sobrang katakot-takot na nila. Ultimo itong mga senador na ayaw sa kanya, natatakot na rin na balikan siya ni Bibi Sara. Ultimo itong mga taga-kamara na nagpirma sa impeachment ni Bibi Sara ay sobrang takot na rin. Naaalala nyo yung sinabi ni Papay o ni Ridon. Yan yung mahilig magsalita, mahilig bumira. Marami sila dyan. Ayan si Registro. Yan yung taga Maynila na si Chihuahua. Itong si Ridon.
'Di ba? Buti nga ngayon yung iba nagsisipaglayluhan na. Pero wag nating kalimutan yung lahat ng ginawa nila kay BP Sara. 'Di ba? Ano nangyari? Ano ang mangyayari nito pag upo ni BP Sara? Kaya may pahayag diyan itong si Kong Toby at mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung sagot ni Congressman Bong Suntay. Mamaya ho ipapaliwanag niya yan. Ito, Kong Toby, ano ang dapat nilang ikitakot dito kay BP Sara? Oo, kasi talagang nako po, kung alam nyo lang talaga kung gaano kabait niya si BP Sara. Siyempre, hindi lang siya pero gusto rin naman natin eh. Di ba? Kasi kita mo, ginipit siya ng ginipit. Oo. Talagang tinodo na nila ang pagkakampi-kampihan. Inihiring si BP Sara, halos lahat ng committee ron. Naalala nyo yung taga Marikinang babae. No. Meron ka ring maleta, tandaan mo yan. Kong Toby, bigyan mo nga ng birahin mo na. Yung Makabayan Doc, I don't think they have any hidden agenda. It's out of principle. Yung grupo nila, Congresswoman Laila de Lima, Shell Diokno, Akbayan, I believe it's out of principles. Yung grupo ni Kiko D, naniniwala ako, out of principle doon. Pero sa likod ng prinsipyong yon, may mga nagtatago na talagang takot na takot lang sila na maging presidente si Vice President Sara because kung ngayon hindi pa sila napapanagot, iniisip nila na pag nanalo si VP Sara, hindi na sila makaka-escape from accountability. Tama. So I was saying, I'm so sure that she will hold them accountable because in the first place, she was the very first one who said, di ba, na only two people are in charge of the budget. It's Martin Romualdez and Saldico. Kita nyo na. Lumalabas na ang katotohanan dito. Sino ba accountable? Ngayon, ang tanong naman natin, bakit hanggang ngayon hindi nila mapalabas si Saldico? Parang, eksena? Bubugbugin muna si BP Sara tapos pagdating ng dulo. Oo, di ba? Pero aasahan natin yan. Lalabas ang katotohanan at lalabas ang katotohanan yan dahil galit na ang taong bayan. Ngayon, ang hinihiling natin, pagaya ng state witness na naman nila. Ano naman mangyayari dito? Ano susunod na pakulo nila? Sino naman state witness nila? Diskaya. Ganun ba yun? Di ba? Kaya sila takot na takot kasi pananagutin ni BP Sara sila. Proven to be correct later on. Na talagang sila yung nagmamanipula ng budget. No? At dahil nabanggit... But the problem is, people brand me as DDS daw. DDS. Dahil dyan. I am not, you cannot brand me. My political history shows that I will say whatever I want to say. I will say whatever I think is right. Hindi, kasi Manong Toby, ganito. Kung halimbawa ayaw mo na sa partido kung saan ka nanggaling o yung dating sinuportahan mo, tapos nakikitaan ka ng minsan, binibira mo si Balulong, binibira mo si Bonget, anong iisipin ng taong bayan? Minsan, iniisip namin, DDS ka na nga eh. Pero kung talagang gusto mo na, wala na namang masama eh, di ba? Kung talaga namang kaya mo panindigan, gayahin mo lang si Atty. Guanzon. Kita mo dati, pinklawan siya. Ano siya ngayon? Talagang nanindigan siya. Hindi niya talaga tinantanan si Bangag. Dapat gano'n na lang Kong Toby para alam na tapos na kung ano talaga yung kulay. Kasi ngayon, parang blanco pa eh. Ano kaya ang ginagawa ni Kong Toby? Parang meron siya sinisiwalat pero hindi niya inaamin na DDS siya. Ano kaya ang ginagawa ni Kong Toby? Meron siyang pasabog pero at the end of the time, kakampi niya pa. Ayun, doon nalilito ang taong bayan. Kaya Kong Toby, tuloy mo lang. Would you describe yourself as an independent instead? Hindi ako trapo. Independent ako. Basta kung ano yung tama. Doon ako. Okay. I will not say anything to favor anyone. Meron ba kayo kung informal survey among your colleagues? Are there enough votes to impeach the VP? I don't know. I'm not too interested in that because my decision on it will not be influenced by whether
maraming boto o konting boto. Because in the past impeachments, for example, in the Corona impeachment, I was the lone witness for Chief Justice Corona. Diba? So I will not be influenced on whether it's popular or not. Sa akin, kung ano yung tama, sa tingin ko, yun ang gagawin ko. Naka-form na ho ba kayo ng conclusion kapag umabot ito sa floor? Ay, hindi pa naman. Hindi pa naman. Siyempre, makikinig tayo dun sa presentasyon ng ebidensya. No? And the proof na hindi ako DDS is ako pa yung nagsasabi na bilisan. Hindi ko pinapatagal, hindi ko dinedelay, hindi ko inahadlangan yung investigasyon. Sinasabi ko nga, bilisan at hatulan na kaagad para makakonsentrate tayo doon sa problema ng ating mga kababayan. So, ibig sabihin, pabor ka rin na ma-impeach si VP Sara. Nagtatanong lang kami, ha? Kasi sinabi mo, bilisan eh. Sa ngayon, ano yung saysay na parang gumigit na ka, namamangka ka sa dalawang. Yun lang ang nakikita ng ating kababayan. Oo, pero alam nyo, okay sana si Kong Choby. Kung talagang nanindigan lang siya, kung kaninong side siya. Oo, kasi siniwalat niya na lahat eh. Diba? Kaso wala eh. Nandun siya sa dalawang linya. Pwede siyang pagdating ng araw, pwede siyang luminyada doon, pwede siyang luminyada rito. Yun nga ang sinasabi. Diba? Sa galit ng taong bayan, sa galit ng mga Pilipino, pati yung mga netizen nagsasalita na kung sino ang kanilang iboboto. Ngayon, dito sa sitwasyon na ito, makikita nyo, sino ba ang dapat panagutin pagkaupo ni VP Sara? Ano ang kakayahan ni VP Sara pag siya ang presidente na? Aba, malaki. Baka mangyari yung sinabi ng mama na, i-replay ko ulit kasi meron nung gusto kong mabalik yung sinabi ng mama na pwedeng mangyari dito kay Bongit kung sakasakaling nakaupo na si VP Sara. Kung ang pag-uusapan ay ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte sa House of Representatives. Balwarte kasi ng mga kalaban ni Sara ang Kamara. Kaya asahang mai-impeach si Sara at maitatransmit ang kaso nito sa Senado. Ang tunay na laban ni Sara ay nasa Senado. Dito malalaban kung guilty ang boto ng mga senador sa kaso ni Sara. Para makunbik po si Sara, kailangan ng 16 votes. Ulitin po natin 16 votes ang kailangan para makunbik si Sara. Batay sa Constitution, 2/3 po ang boto sa 24 membro ng mga senador ang kailangan para magkaroon ng guilty verdict. Pero mukhang malabo na makunbik si Sara. Sa ngayon kasi, 5 senador pa lang ang lumulutang sa Senado tulad ni Bam, Kiko, Risa, Ping at Soto. Paano na yung mga DDS senators tulad ni Jaime Babanocchio? Nako, si Robin, Marcoleta, Go at mga kasamahan nito. Sa majority naman, naririyan yung mga re-electionists tulad ni Loren, si JB, Rafi, Mark Villar. Lalaro po ito dahil tatakbo sila sa senatorial race. At kapag lumusot sa 2028 presidential election, si Sara matinding bengbangan ito. Sabi nga... makinig kayo ha. Anong bembangan ng nasasabi rito? Matindi talaga. Hindi ho biro. Kasi ang tagal na panahon nilang binira si VP Sara. Tapos ganun lang. Pagdating ng pagkaupo ko, okay lang, ganun lang tayo. Bati-bati na ulit. Hindi ba pwede yun? Pinahirapan nyo ang mga Duterte. Itong mga nagsabwatan sa group effort. Pinahirapan nyo si VP Sara at mga pamilya ng Duterte. Bakit ka mo? Hindi biro yung mag-travel ka ng dahig ka, pabalik-balik para lang doon sa kaso na binigay nila kay Tatay Digong. Yung budget, yung pamasahe, yung effort, at yung taong bayan. Hindi biro yung taong bayan. Dahil mamaya, tapusin lang natin ito, magsasalita na ho kung ano yung kanilang hinanaing patungkol dito sa gobyerno na ngayon. Naiinis na ho ang tao. Ano ba ginawa nila? Aba, sobra-sobra. Kahit ikaw type mo sa comment section kung ano yung napansin nyo sa ginawa nila kay Tatay Digong at kay VP Sara. Sara, kamay na bakal ang kanyang ipatutupad sakaling maging Pangulo siya ng Pilipinas. At kapag lumusot si Sara, baka makulong si Bongbong. At malamang matulad sa kanyang tatay na itapon sa paway o kaya ipatapon sa away. Ayan, di ba? Yan ang sinasabi natin. Maaaring mangyari lahat yan.
Pwede. Bakit? Sa sobrang panggigipit at pang-aapi at pang-aalipusta, kami naman. Tatay Digong naman. BP Sara naman. Oo. Eh ano masasabi ng ating kababayan? Nagkaroon na ho ng malawakang survey. Ito ay ginagawa ng ating mga vloggers, itong mga ano to mga freelance vloggers na umiikot sila kung saan man sila abutan sa man lugar ay nag-i-interview sila kung ano ang kanilang opinion dito sa darating na national election. Sabi ko nga, 'di ba? Patindi ng patindi ngayon ang lambanan at bakbakan at siraan. Meron na nga nagpapakalat ng mga fake survey, lalong-lalo na yung, alam niyo naman sila, mahilig talaga sila gumawa ng yung mga bulager nila. Sasabihin ni gawa-gawa lang. Ito, totoong survey ito. Anong reaksyon ng taong bayan? Ayun, puro Sara pa rin. Ang credit sa owner ng video ng ito, hindi natin kilala. Pero, ito si Kalye TV 25 vlog ata. Shoutout sa'yo at pakisubscribe Kalye TV 25. At kung sino yung kasama niya, credit to the owner, wala kang nakalagay kasi. Tuloy. Dito sa lahat. Di ba lahat kay Sara, di ba? Lahat dito. Ayun. Wala kami hanapin ibang presidente kundi si Sara Duterte para Yan! ang kanyang magulang. Dapat sila pitayin sila lahat. Diba? Nung pinindap si Tatay Digong, dinala sa dahig. Siyempre galit kami. Tama lang yan. Duterte. Dalawang kamay na ngayon, dati isa lang, di ba? Solid, Duterte, Sara. Kagawad. Ano ka? Duterte. Lahat dito Duterte. Agawad yan kagawad na yan. Kung pwede nga lang 101%, pasok na. Thank you po sa inyo, sir. Anong magagawa ninyo? Ayan mismong taong bayan na ho ang nagsasabi. Ngayon, ano ang sabi ni Congressman Bong Suntay dito sa impeachment case ni BP Sara? Maraming mga bagay-bagay na dapat kayong malaman. Oo. Kasi ano ba yung pinaglalaban dito? Unang-una, wala silang matibay na ebidensya. Lahat ay kuro-kuro lang. Yung nilalabas nilang si Madriaga, wala namang matibay na ebidensya. At yung tao na yun, kinuha at dinampot nila doon sa loob. At binisita ni Lai. Kilala niyo ba si Lai? Saba Queen. Na mahilig sa saba. Kaya ito, pakinggan natin at kayo na ho ang humusga. Impeachment against the Vice President. With the same vigor that I defend. Wait lang. Itong isa ang ipasok natin para mas maganda. Itong, ito. Susunod na final was the impeachment against the Vice President. With the same vigor that I defended the President no sa impeachment complaint, tinignan ko rin yung complaint and I said, as a lawyer, it was also not sufficient in substance. Kita nyo na? I appeal to everyone doon sa. Kita nyo na? Not sufficient in substance. Kaya nga, inapilan niya yan Kaso, ang problema, wala siyang kakampi. Nag-iisa lang siya sa committee ng justice ng mga Dorobo. Di ba? Isa lang niya nilalaban. Meron doon, ano ba yun? Si Rupos na yun, nagyayabang-yabang. Akala natin kakampi na. Yung pala, pipirma lang din, boboto lang din pala. Unggoy! Tuloy mo kung Bong Suntay. Justice Committee, kung ano yung naging batayan natin, the standard we used in saying that the impeachment complaint against the President was not sufficient. Dapat ganun din yung gagamitin nating batayan when we address this particular issue. Nung nagkabutuhan, so I defended my position. One of the grounds used was nung a video was presented, and dun sa video si Vice President was saying na na-imagine niyang pinugutan niya ng ulo si Presidente. And the argument was
it was an impeachable offense yung pag-iisip na gano'n. Kala lang nila yun. Kasi bobo nga mag-intindi. Nakakapag-ano na ako. Pwede ba ako magmura na lang? Oo, hindi nila maintindihan kung ano yung pronouncement ni BP Sara eh. Ang layo ng kanilang pag-iintindi o yung pag-uunawa doon sa sinabi. Ano ba sabi doon? Ulitin pa ba natin? Oo, pinipilit ito ng mga nag-aakusa kay BP Sara na isang ground para sa impeachment. Pero wala namang makikita ang sustansya doon sa sinabi ni BP Sara. Since nagkakampi-kampihan itong mga durobo sa pamamagitan ng kanilang mga kasamahan ding mga ang-ang na umaasa sa mali-malitang pera, agaya nga, siniwalat ni Kong Chobi kahapon na itong si Rehistro, kaya pala ingay ng ingay, meron. Ayon sa video. Baka nga, totoo. Sabi ko, something that imagine if there is no overt act, it is neither criminal nor impeachable. Tapos nagbigay ako ng halimbawa. In fact, nabash ako doon sa halimbawa ko ngayon eh. Sumikat ako sa buong Pilipinas dahil sa example na binigay ko. Alam mo kung Bong, mga utak talangka lang yung mga nagbigay sa iyo ng mga negatibo. Hindi nila alam. Complement nga yun ng isang tao dahil hinangaan mo siya eh. Pero kung green-minded na nag-iisip, mga utak ano yun. Walang kakwenta-kwenta, gamunggo ang pag-iisip. Di ba? Ikaw ba naman hangaan ka ng isang tao eh. Di ba? Dapat magpasalamat ka pa. Yung iba nga tuwan-tuwa eh. Bakit? Siyempre humanga sa'yo. Ganun lang yun. Simplihan lang natin. Tuloy, Kong. But the analogy was made to point out that something that you are imagining without any overt act is not criminal. Today's celebration is not only a commemoration of the long history of Ramon Magsaysay. It is also a celebration of the people who make that history meaningful, both the teachers and the students. Napakagandang pakinggan kanina, the accomplishments, as I mentioned, ng mga estudyante, ng ating mga teachers, alumni helping out. Although there are bigger challenges that we have to face. And the challenges are a reality. Ang tema sa pagkikilala, ito yung search for most outstanding teacher ay isang napakahalagang paalala na ang tunay na lakas ng ating sistema ng edukasyon ay nakasalalay sa dedikasyon, kakayahan, at malasakit ng ating mga guro. Ang isang mahusay na guro ay hindi lamang nagtuturo ng aralin, siya ay humuhubog sa pangarap, nagbubukas ng oportunidad, at nagbibigay gabay sa kabataan sa kanilang paglalakbay tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. However, gaya ng sinabi ko, there are so many challenges we are facing now. Naalala ko nung kinikwento sa akin ni Secretary Angelo Reyes, yung public school system natin. That was the time that our ranking in Asia was still very high. But slowly, naging pababa tayo ng pababa. Lagi ko nga sinasabi, it's not the fault of the teacher. Wala talaga. Kasi nga, mga takot sila na balikan ni BP Sara. Ngayon, may bibigay ako sa inyo. Ito yung kaninang video na slide natin na binasa natin sa post. Totoo nga. Totoo nga, Kuya Goods. Totoo. Ay, sorry. Ito. Totoo. Dalawang ex-DPWH engineer. Absuelto. Ito. Para hindi kayo magtaka bakit sinabi ni Kuya Goods na wala na talaga, finish na. DPWH contractor at dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara lusot na sa 3 kaso kaugnay na maanumalyang flood control projects. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve, magandang hapon.
Magandang hapon, Liza at Attorney. Absuelto na sa 3 kaso ng malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at si Salas Santos, may-ari ng Sims Construction Trading kaugnay ng manumalyang flood control project sa Bulacan. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, hindi na isinama sa kaso sina Alcantara at Santos matapos silang mabilang bilang state witness sa ilalim ng Witness Protection Program ng Department of Justice. Nilinaw naman ng DOJ na bagamat lusot na sila sa kaso, kinakailangan pa rin lang tuparin ang kanilang mga obligasyon alinsunod yan sa Republic Act 6981 o yung Witness Protection Security and Benefit Act. Una na nagsoli na si Alcantara ng 181 million pesos, habang 20 million pesos naman ang ibinilig ni Santos sa gobyerno na sinasabing nakulimbat mula sa umano'y korupsyon sa mga proyektong... Yun naman pala. Pag magsoli ka lang pala, state witness ka na. At malaunan, absuelto ka na. Ganun lang naman pala eh. Diba? Bakit pinipilit nyo pa rin si BP Sara na ilutang yung 125 million na hindi naman na napatunayan? Eto nga, napatunayan na. At nagsaoli pa. Absuelto. Bakit ayaw nyo tantanan si BP Sara? Diba? O sabihin nyo, ibang usapin to. Mga unggoy. Hindi ibang usapin yan. Yung isa, 110 million, 118 million. Tapos yung isa, 20 million. Absuelto na. Sagsaoli. Si BP Sara, yung COA report, okay, walang mga diniklarang mga mali. Pero ayaw nilang tantanan. Pa-imbestiga pa kayo, mga unggoy kayo. Yan lang pala ang gagawin nyo. Puro nakaw, puro nakaw, puro nakaw. Nagnakaw na sila, ayaw pa nila tantanan si BP Sara. Nakakaawang Pilipinas. Ganyan na lang pala sistema ng batas ngayon. Sasabihin naman, sige na, sunod na to, makakalaya na kayo, mga unggoy. Kaawang Pilipinas. Kaya, sa sitwasyon natin ngayon, tayo ho ay, mamili ng tamang kandidato at maging maayos na botante tayo. Huwag kayo magpapadala sa pera. Kita nyo? Yung iba na nadala sa pera, na binigyan ng 3,000, 5,000, ayan, nangyari sa atin. Diba? Ano nangyari sa lugar nyo? Nagkabaha-baha. Kaya ngayon, huwag kayo papasilaw. Kahit 10,000 pa yan, huwag kayo papasilaw. At kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe. Hanggang sa muli, bye-bye.